Kapag ika'y maglilibot sa Pilipinas, hindi lang tourist spots ang dapat na binibigyan ng atensyon. Dapat kasama sa iyong itinerary ang pagtikim sa mga masasarap na pagkain sa mga riyon. At para raw makilalang lubos ang ating pagka-Pilipino, dapat lantakan ang pagkain ng mga Cebuano. Sa pag-iikot natin sa Cebu, may natuklasan tayong Cebuano dish sa bayan ng Cordova. Nag-uumapaw ang mga maliliit ngunit mahabang lamang dagat na ito sa kanila. Ito nga ang bakasi o baby eels. Pero bago raw pumatok ito, si Entoy na lokal na mangingisda ang may pasimuna raw nito sa matagal ng panahon. Dati, naglalako lang po yan ng bakasi. Yung live na bakasi, bininta nila sa carbon market. O iba po, pumunta dito, gusto magpaluto. Doon lalo lumakas ang bakasi nung ginawang festival po. 2005 po ginawang festival ang bakasi. Pero bago natin yan lantakan, ipapakita muna raw ng mga mangingisda ng bakasi kung paano ito hinuhuli. Maglalagay lang daw ng pain sa mga bantak o yung kanilang panghuli na gawa sa ratan. Itutusok ito sa lupa at pagkalipas ng buong magdamag, mayroon na raw agad laman ang bantak. Saka ito ililipat sa timba. Pagkatapos nito ay titimbangin na agad. At ilalako na ang mga nahuling bakasi sa mga bakasihan para lutuin sa paboritong timpla ng mga taga Cordova ang nilarang na bakasi. Kailangan lang pakuluan ng bawang, sibuyas, kamatis, luya, sili, mangga, black beans at iba pang recados. Pero alam nyo ba na hindi lang nakakabusog ang bakasi? Kapag kumain ka raw kasi nito, siyak daw na gaganaan ka sa kama. Masarap talaga yung bakasi, ma'am. Kumbaga, ano yun dito sa Cebu, Viagra. Kapag kumakain kayo ng bakasi, ay madadami yung anak nyo. May sabi-sabi po, kung kumain daw yung babae, o yung lalaki, maging fertile daw sila at saka lumami daw ang anak. Sabi-sabi lang po. Masarap siya, maasim na maalat-alat. Subukan nila para malaman nila kung anong lasa. Approve na approve daw talaga ang bakasi sa mga lokal man o mga dayo. Wala pang alas 8 ng umaga ay marami na agad ang umuorder ng ulam na ito. Sa paraan naman ng pagkain ito, maganda raw na kainin ng hiwalay ang balat ng bakasi, higupin ng sabaw, at lamutaki ng maliit at mahabang laman nito. Safe na safe dahil wala namang kailangang alalahaning tinik. Wala rin daw kailangang ipag-alala dahil malilinis ang mga ito. Kung hindi nyo road trip kainin ang mapait na apdo, pwede nyo rin naman huwag na lang kainin. Sa halagang 60 pesos, maaari na matikman ang exotic food na ito. Kung mas gusto mo namang ikaw ang magluto ng bakasi sa inyong tahanan, pwede rin. Tip pa sa atin ng mga lokal, marami pang paraan ng luto ang pwedeng gawin sa bakasi. Yung natikman ko po, para lang po siyang kinakain lang po ko, parang isda lang po. Pwede po siyang larang, pwede siyang sinigang, pwedeng iihaw, pwede pong sisig. Mula sa bayan ng Cordova, magpunta naman tayo sa Queen City of the South. Sa Cebu City, matitikman ang pinakasikat na street food ng probinsya. Sa isang food market dito, ang mga kumakain may kanya-kanyang butane at lutuan. Hindi po para mag-samgyupsal. Sa mga kawaling ito, sinasawsaw nila ang kanin na kung tawagin nila ay puso o hanging rice. Ang kulay brown na sawsawan na ito, kumukulo pa pero pwede nang tikman. Ito ang tuslob buwa. Mura na, masarap pa. Ito po yung masarap na putahe for me. Kasi po, ang dami kong makakain na rice. Napapabawas talaga ng stress. Si Kuyang driver lang yung nagdala sa amin dito. We don't have idea na pagdating sa mga pagkain dito. Okay na yung texture, okay din. Overall, ano siya, 10 out of 10.
Kung napapaisip kayo kung saan gawa ang tuslob buwa, huwag nang pahirapan ang inyong utak. Gawa lamang naman ito sa utak ng baboy. Nakakaintriga nga naman talaga. Nagpaturo na rin tayo kung paano nga ba ihanda ang sikat na putahing ito. Sa isang lutuan, kailangan lang maggisa ng bawang at sibuyas. Pwede maglagay ng sili for additional kick at toyo. Pag natutusta na ang bawang, pwede nang ilagay ang bida sa lutuing ito. Ang giniling na mixture na utak at atay ng baboy. Samahan mo pa ng konting sabaw. Meron kasi Pagkalapot yung niya. liver. Ah, okay. Liver at saka utak grind together. Oh, Yun. okay. Yung sabaw, next sabaw. Buhos ko lang po lahat. Boss. Pwede lang dahan-dahan. Half natin, half-half. Pag gusto nyo maalat-alat ng konti, lagay natin ng soy sauce. Pag kumukulo, yung parang nagbabubbles na talaga siya, pwede na kuha kayo ng rice, puso, saka dip nyo, kain nyo. Ang lasa, parang sisig daw na pinalapot. Kung tawagin nga ito ng mga banyaga, brain gravy. Malinamnam at balanse ang alat dahil sa kanin. Sa halagang 150 pesos, paniguradong mabubusog ka sa putahing ito na anytime pwedeng kainin. Aba, good to share din dahil sa dami ng serving. Kaya mapapalamon ka na lang talaga. Pero ano nga bang pinag-ugatan ng tuslob buwa sa sobrang sikat sa Cebu? Tuslo at saka buwa. Meaning to say, kumakain kayo ng tinutuslo kasi yun yung hanging rice, yung puso. Kaya buwa kasi from the word buwa, bubbles kasi yon, kumukulo na yung utak niya at saka bubbles. Kaya tuslo buwa siya, bubbles. Deep in the bubbles yun in English. Sa puzzle talaga yung original. Yung tuslo buwa sa puzzle, yung kinukuhanan talaga, marami kasi silang baboy noon. They come up with the idea na kukuha sila ng utak ng baboy para gawin nilang negosyo.